Yun ay ipinagpauna ng mga alagad, ng mga apostol, na pagkatapos nila, mayroon pang mga tatawagin ng Diyos dun sa samahan na yon. Pagkatapos nila, basahin natin ang 2:39 ng Gawa. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ayun, sabi ni San Pedro sa mga unang Kristiyano, sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, hindi lang sa kanila, pati sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa kanila. Kaya ang ibig sabihin, pati dun sa darating ng mga panahon, sa mga lugar na ibang malayo sa Israel, tatawag pa rin ang Diyos. Yung mga tatawagin ng Diyos, makakasama doon sa samahan ng mga unang Kristiyano. Yung kapatiran sa Diyos, sa iglesia ng Diyos, doon pa rin sila makakasama. Hindi tayo magtatayo ng sarili nating samahan. Sasama na lang tayo doon sa samahang nakasulat na sa Biblia. Parang ganito, no? Para maintindihan mo, kapatid na Lynn. Halimbawa, meron ng bahay. Hindi ka na magtatayo ng sarili mong bahay, papasok ka na lang sa bahay. Ang iglesia, bahay ng Diyos. Kung asan ang sambahayan ng Diyos. Basahin natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay.